Well, good evening ladies and gentlemen. Ngayon po ay isang napakamakabuluhang araw dahil isasaad ko po sa inyo ang napaka-importanteng aspeto na magagamit nyo sa paglalakbay nyo sa inyong buhay. Yan ang mga proseso at kalakaran ng itong mga motel na to. Hoy, ano sabi mo? Ito didiscuss ngayon natin, mga proseso sa motel, kalakaran. Ano motel? Di ka talaga nakikinig sa meeting eh. Hindi naman tayo pupunta sa motel eh. PhilHealth ang pupuntahan natin ngayon. Ano? Excited pa naman ako. Paano mga okay dito? Bahala ako, gusto mo maiwan ka rito. Nag-park lang tayo rito kasi nandun yung PhilHealth. Tara na, puro kakalokohan eh. Let's go. Alam mo, style mo, ginagawa mong hobby magpalamig sa motel eh. Bakit nga ba araw-araw nasa motel ka? Eh, paano hindi ko magiging hobby yan? Pare, alam mo, sa motel, at least nakikita mo lahat ng parte ng mukha mo, pati bunbunan mo. Di ba puro salamin dun? Alam mo, ikaw, kanina mo pa ako nililibang eh. Kanina pa tayo naglalakad eh. Nasaan ba yung PhilHealth na yan? Ropor! Ay ano, laki-laki. Hindi mo ba nababasa? Ano magagawin natin yan? Pare, ikaw, ngayong hobby mo na yung magpalamig sa motel. Pare, pag inatake ka, at least covered yung health mo. Bakit naman ako aatakihin? Ano yun? Nag-acrobat ba ako dun? Ay naman, you have to admit, you're not getting any younger. Damn! Parang matagal pa yun. Paano ba maging miyembro at anong mga benepisyo ang makukuha sa PhilHealth? Malalaman natin yan dito lang sa Totoo TV! Well mga kapatid, nandito na po tayo sa loob ng PhilHealth. Ha? Dito po sa Pasig branch nila. At in fairness, Ariel, ha? Naka-aircon, malamig. Ang first step po kapag mag-apply kayo ng PhilHealth is kukuha po kayo ng application form. At dito po tayo kukuha ngayon. Sir! Saan po yung application form natin? Nga pala, sir, sa ano kami ha, baka hindi nyo nakikita, media kami. Mga kapatid, ito po ang kanila application ng PhilHealth. All you have to do is fill it up, di ba, Ariel? At syempre, pag pinil up nyo po yan, kailangan nyo ng ballpen. Excuse me, Yes. anong ginagawa mo rito? Samahan ko lang po yung tito. Sinasama mo yung tito mo, hindi mag-apply ka na rin. Alam mo Tama, ano yan tama, eh. tama. Alam mo, importante yung Ito para sa iyo PhilHealth to, sa buhay mo yan. Ayan. Okay. Meron ka na ba PhilHealth? Wala pa. Tama, mag-apply wala ka pang nga, PhilHealth. mag-apply Mag-apply ka, tayo ng apply PhilHealth ka. para sa'yo ngayon. Ha? Okay. So, pipila pa natin tong form. Lalagay mo lang yung lahat ng biometrics mo rito. Pero, parang napansin ko, teka, Pilipina ka ba? Yes. May lahing loro ka ba? Wala na. Kasi parang ito may ilong niya. Saan mo pinagawa yan? Parang ba? Hindi, pero in fairness, parang may potential to ha. Oo nga, may Teka, potential eh. anong trabaho mo? Wala po. Hindi kasi ako, Wala. just in case ha, just in case wala kang makita ng trabaho, naghahanap ako ng ano eh. Yaya. Like, Ang trabaho mo lang sa bahay namin na nakapamintana ka lang, naghihintay ka ng bagyo. Alam mo, may mga Gusto mo yaya. ba yun? ayoko. Gusto mo ba yung naghihintay ka lang ng bagyo? Ayoko nga. O sige, mag-apply ka ng PhilHealth. Kakailanganin mo. Pag biglang duguin yung ilong mo after 2 months, wala kang PhilHealth. May ballpen ka ba? Yes, O, sige, very may good, fill up very good. tayo, ha? Wala. Single ka ba? Yes. Single. Wala bang nakaanong vital statistics dyan? Yan po, tapos na po fill upan ng ating case study, ang kanyang application. Next thing is to submit it. Okay lang. Okay, dyan ka lang ha. Sige, umikot ka na rin. So habang nagpipila, pare, ikot lang ako. Okay, ha? man. Mrs., may problema ho ba kayo sa application nyo? Member na ba siya? Bata pa, hindi pa pwede. Okay. Sorry ha. Well mga kapatid, nandito po ako ngayon kasama po natin ang ating pumipilang case study na si Ara na bagong-bagong gawa ang kanyang nose 3 weeks ago. Kaya po siya kumukuha ng PhilHealth is because baka mamaya biglang masagasaan siya ng trend, mabilat-lat yan, at least health covered yung kanyang nose. Okay, ito po yung tinatawag nilang M1B application form dito po sa PhilHealth. Hindi lang po regular member or individual ang pwedeng kumuha ng PhilHealth, pwede rin po kuha ang inyong mga asawa,
O yung tinatawag yung dependents like anak or yung mga nanay at tatay nyo, yung mga senior citizen. All you have to do is bring supporting documents for each. Like kung sa asawa nyo, magdala po kayo ng marriage certificate or marriage contract. Tapos sa mga anak nyo, ay magdala po kayo ng birth certificate. At doon naman po sa ating mga senior citizen, senior citizens ID lang po. Hi, Mami! Ano ka ba? Baka naman busog ka lang o nagdadalang tao ka? Busog lang. Busog lang. Okay. So, anong ginagawa mo ngayon dito sa PhilHealth? Ayusin ko yung records ko para sa delivery ng bata. So, Mami, hanggang ilang pagbubuntis ba dito sa PhilHealth? Hanggang 3. 3? Baka naman pang-16 na yan. Hindi naman. Hindi ba? Laki ng relos mo Ano, no? Laki ng relos mo. Ang laki ng relos ko. Well, eto, excuse Well, eto gusto ko lang maging aware kayo, ha? Etong relos ko, well, actually, nabili ko to sale. 3 milyon lang. Yun lang yun. Gusto ko lang maging aware kayo. Mami, excuse lang po, matanong ko lang po kayo, bakit po tayo nandito sa PhilHealth ngayon? Parang bayad. Magbayad ng... Contribution. Mami, ang ganda ng kulay ng buhok niyo. Ano ba yan? Kulay ano ba yan? Kulay, Totoo yan. kulay rust. Totoo yan. Parang kulay kalawang. Ang mga benepisyong makukuha sa PhilHealth. Dito lang sa Totoo TV! O Ara, baka magka-developan tayo niyan kasi 30 minutes na tayo sa pila. Okay ka pa ba? Okay naman. Next, kami na, sir. Buti naman. Buti naman. Baka magka-developan na kami nito eh. Well, ngayon po, nandito na po kami sa step 2, ang pag-encode po ng kanyang application form. Sabi po ng ating staff ng PhilHealth, 2 minutes lang. Mukhang 5 minutes na siya nagka-type. Medyo mabagal. Tapos na ba? Ayan. Sir, question. Sa katulad niyang single, magkano ba babayaran niyang premium? 100 naman daw. 100 only? Ama. Ako na magbabayad ng ano. Ako na Napakaswerte mo naman, ano, ng PhilHealth mo. Gusto mo? Sure. Sir, question. Yes, ang application form, may bayad ba to? Wala sir. Walang bayad. Yan po mga kaibigan, kapatid, wala pong bayad ng kanilang application form. Ang babayaran nyo lang po ang kanilang premium kapag kayo single, 100 pesos a month lang. Excuse me. Hi, ma'am. Tabi po tayo, mami. So, ano pong istorya natin? Ano po, bakit po kayo nag-a-apply ng PhilHealth? Follow up ko lang sa, kasi dun sa dati kong work, Dati mong work? oo, kasi resign na kasi ako. Okay. Yun, resign ako this January lang. Oh. Ayun, bali na inaasikaso ko yung sa PhilHealth ko nga para magamit ko sa maternity ko. Ayun. Ayun, nung kumuha ko ng Certificate of Contribution ng PhilHealth ko, nalaman ko na yung hinuhulugan nila yung PhilHealth ko, ang gamit yung SSS number ko. Kaya yun sana yung gusto kong i-follow up ngayon kasi baka magkaroon ako ng problem sa hospital. Sige, tanungin natin kay... Boss! Paano ba to? Paano bang sitwasyon nito, sir? Ang ginamit daw na numero yung sa SS niya. Okay. Nung dati niya pinagtatrabahuan, so paano po ang ano natin dito? Kukunin natin yung SSS number niya tapos iti-trace natin dun sa membership account system natin para makita po natin kung pinagbabayad siya ng kanyang dating company. Pag nakita po natin na lumabas yung pangalan niyo po doon at pinagbabayad po kayo, pwede po kayong mag-change ng category from employee to voluntary and then pwede po kayong magbayad na sa amin. Tapos pwede nyo pong magamit na yan kung kailan po kayo manganganak. Para just in case lang na kailangan mo malaman ng oras, pwede mo akong tanungan. Ha? Ayan. Well mga kapatid, akala ko po kanina kapag na-encode na po ang application natin dun sa unang staff, pupunta na po tayo sa cashier para magbayad. Ganun pa man po, tatawagin po pala po tayo ulit para encode ulit. Just to make sure na talagang nasa system kayo ng PhilHealth. Ayan. Pero ganun pa man, nakita nyo naman, ang ini-insure po namin ng PhilHealth yung ilong po ni Ara. Kasi baka sakali pong, pag-blow niya ng nose, medyo mabali niya ng konti, at least covered ng PhilHealth ng kanyang nose. So mga kapatid, tinawag na po kami ngayon. Mama, bakit po ba 2 beses i-encode ang kanyang application? Meron po kasi nagpapa-member na hindi naman nagbabayad on that day. Magkano may babayaran niya? 100, di ba? 100 per month, tapos quarterly po tayo. 100 per month or that's quarterly. Quarterly ang mode ng payment. So you mean to say 300 only? Babayaran natin to.
Ano ba yung wallet ko? Kasi ano eh, pasensya na Ara. Yung wallet ko naiwan ko sa ano ko eh, sa Lincoln ko. Pabali muna. Excuse me. So, anong istorya ng buhay mo? Ano ka ba? Nahiwalay ka ba? O ano ba? May asawa ka. Ba't yung may asawa mo sa TV? So, ba't ka nandito? Magpapile lang kami ng ano. Nang... siya ang mami mo. Mami! Bakit? Ano po? Ba't po tayo nandito? Sige, i-ano niyo po sa atin. Sige, bakit? Bakit po tayo? In short, pag na-hospital yung baby mo, dito rin ba kinukuha yung reimbursement? So, ilang percent na nakukuha naman? Hindi ko pa alam kung first time na. First time. So, yan ang mga kaibigan, nakita nyo, yan ang isa sa mga benepisyo. Pag na-hospital yung baby nyo, ayan, mare-reimburse nyo yung mga nagastos. Balnig, Marian Ormalin Mariano. Okay, yan po, bingo! Tinawag na po kami, magbabayad na po kami ng aming annual PhilHealth for 1 year, 1,200 only. Ma'am, Balnig po. Mayor Normalin. Just be sure po mga kaibigan na tama po ang name. Ha? Ang name ng inyong pangalan. Be sure kasi kung mali po lumabas yung mga spelling yan, mali rin po ilalabas sa inyong card. So ngayon po, tara! Tanan! Tapos na po ang aming pagbabayad. Meron po kami receipt. At I think we're done. I think we're done. Congratulations! You're already a member of PhilHealth. Ha? Ayan, nasa na kaya si Ariel? Nang bababae na naman, as usual. Okay, sige, thank you. Hoy, nang bababae ka na naman. Tapos na kami. Halika, pare. Pare, kawang gawa. Kawang gawa. Ito nga si Aran natin, meron ng ano. Teka, ba't nakikipa? Resibo. Parang holding hands ka na dyan. Ariel, paano ba to? Tapos na tayo. Tapos na tayo? Case study natin. Baka gusto mong kumulit ng bagong case study. Tal, dito sa PhilHealth, alam niyo, mabilis po dito sa PhilHealth. Oo. Medyo kaya ako excited kasi wala pang isang oras, ilalabas na kami. Oo. Teka, may card ka naman PhilHealth? Ikaw ba? Ano ba? Medicard ba yung sa'yo? Fortune Care? Ano ba sa'yo? Ano ko pare? Ewan ko pare. Intellicare? Hindi kasi pag mayaman, pag sobrang yaman mo, minsan parang kailangan ko ba yan? Ganito na lang, gumawa ka ng sarili mong card. Aerial Scare. Para sa kanila. Pwede yun. Gusto mo mag-apply? Covered yun hanggang bahay. Sa kotse. Covered pati mga load, pasa load, covered Lahat yan. Aerial, bago. Aerial Aerial Scare. Scare. Hindi, Aerial Scare. Because I care. Yes. Ay. Okay, alis na tayo. Puro katarang tanong ginagawa natin dito. Okay, Ara. Congratulations, ha. Meron ka ng PhilHealth card. Pakita Antayin mo, na lang pakita yung mo. ID mo. Ayan ha, yan po, resibo po niya. Meron na po siyang, member na po siya ng PhilHealth. Hinintay niya lang po yung ID niya kung kailan niya makukuha. Oo. So kahit magpasagasa ka ngayon dyan sa jeep, okay lang. Ano ba yan? Pwede. Yan ba ay pag meron lang ganito, this is effective immediately? Immediately. Kasi binayaran niya annual eh. Hindi, tanggal ko lang. Quarter to 1. So, mga 10 to 1, pwede na siya magpasagasa. Pwede na. Pwede. As long as you have the receipt, wag mong wawala to ha. Kasi this is your proof na member ka ng PhilHealth. Okay, basta Ara, ito lang. Just in case in time wala ka pa rin trabaho, pwede kang pumunta sa akin, Ara, at mag-aararo ka ng mga kayamanan ko. Oo. Okay ba sa yun? Sige, thank you very much, Ara ha. Ingat ka. At mag-ingat din sila sa'yo. Po mga kaibigan, mga kapatid, nakatulong na naman po tayo isang serbisyo publiko at medyo maaga pa. Kaya siguro humanap pa tayo ng iba nating case study na pwede natin tulungan today. Dali, hugot na rin ako. Dali. Sir, alika, excuse me. Sandali lang. Antan nyo na. Ako. Sir, isang bulati na lang ba medyo pipirma na lang sa inyo at tapos na? Hindi, matagal pa ako. Matagal. Alam ko, isang bulati na lang. Hindi, pipirma pare, na eh. lakas-lakas. Nagpapapilit kayo. Baka hindi mo alam ang kanyang, ano ba ang Marami pang mission eh. Marami pa siyang misyon. Katulad Marami nga, pang misyon. kaya siya nandito, kapapanganak lang ng misis niya. Ba't ba kayo nandito, sir? Hindi, para dun sa mag-claim ako, para dun sa anak ko may sakit. Pero Manong, kayo ba, member ba kayo ng PhilHealth? Matagal na akong member. Matagal. Ilang years na kayo member? Actually, nag-umpisa pa sa Medicare eh. Medicare Medicare, pa. oo. Tapos tinuloy niyo lang yung membership niyo ng PhilHealth. Magkano ba binabayaran yung annually, sir? Ngayon, non-paying na ako kasi senior na ako eh. Senior? Hindi halata, parang 40 lang kayo. Kayo ba, nagbabiagra? Ay, hindi ko pa kailangan yun. Hindi Hindi nyo ba kailangan? Ilang taon na kayo? Hindi rin narinig yun. Malunggay lang, pwede na eh. Malunggay lang. Totoo ba yun? Ano yung dinidikdik? Alam nyo, daig nyo pa si Ariel. Si Ariel nagbabayagra na yan. Hindi, tsaka sabi ko sa Ito, puro kalokohan to.
pag nagsalad kayo, maglagay kayo ng malunggay tsaka saging saba. Ay, tandaan Big niyo. ones, Viagra. Okay. Okay, thank you, sir. Salamat, Ayan, ah. salamat. Sir, excuse me, kasi kanina nagyayabang sa akin to. Ang bilis-bilis daw niya. Pero bakit ang haba ng pila? Napansin ko, ayan o, sir, tingnan, ang haba ng pila. Bakit? Ano bang, saan nagkakaroon ng traffic? Kasi ngayon na-implement na namin yung Anti-Red Tape Act law na in compliance with that law, kailangan meron kaming universal counter. Pag may universal counter kayo, lahat po ng mga transactions nyo, membership, accreditation, ay sa isang table na lang po, pwede na po natin ibigay lahat ng transactions na yun. O, isa lang. Pero lahat ina-accommodate nyo, kaya ganyan kahaba ang pila. Opo. Question lang. Kunyari may asawa ka. Ngayon meron ka number 2. Yung number 2 ba pwede mo ring i-membro ng PhilHealth? Pwede mo rin maging dependents kahit hindi mo ka-apelyido? Legal na asawa lang ang pwedeng ideklara bilang dependent. Pero, sir, Legal lang ha? pero pwede naman, di ba, sir, na maging yung kunyari may girlfriend ka, may second, ikaw nga lang ang magbabayad nung kanyang PhilHealth. Pwede yun, di ba? So, in short, Kaso wala sa apelido mo. in short, ang sagot mo lang yung cash. Yung cash lang. Mura lang naman, di ba? 1,200 lang annually. Teka, yung pa-presyo mo per dependent yan o ano? Pero individual. Yung independent, magkano yun, sir? Regardless po kung ilan po yung dependents niyo, as long as they are qualified, pwede sila i-declare as dependents with the same premium contribution. So, ibig sabihin, yung 1-2 ko, kahit na may 3 anak ako sa labas, dependent ko lahat siya. Opo. As long as may supporting documents sa mga yan. Opo. Di mag-anak ka na ng marami sa iba-iba. Oo. Di mag-girlfriend ka pa. Alam mo kung matagal ko nang alam yan? Siguro meron na akong poultry. Ang mga tanungan sa PhilHealth, sasagutin dito lang sa Totoo TV! Hello, are you the receptionist here? What's your name? Shelly. Huh? Shelly. I'm looking for the boss here, si Dr. Bernadette Luto. Ay, si Dr. Bernadette ko. Nasa ba? Alam mo, may potential ka. Natsura ka siya. Pwede kang, Pwede kang sekretarya ko. pwede kang display dun sa ano ko, cabinet ko. Ako sa akin, pwede kang tagabilang lang ng pera sa kama. Wala mo na. Oo. Marami ka bang may pera? singsing ka. Parang engage ka na ba? Hindi naman. Sinsing ko lang. Ano ba to? Cordon ba to ng telepono? Panali ito ng ano. Kala cordon ng telepono. Well, mga kapatid, nandito po tayo sa PhilHealth, dito po sa branch ng Pasig at kasama po natin yung kanilang medical specialist 3. Walang iba kasi si Dr. Bernadette Lico. Hi, Doktora. Hi. How are you today? Ay, doktora. Hi. Oh, you're looking good, Oo nga, parang hindi kayo prepared. Doktora, question ha. Yan bang bulaklak niyo dyan dinidiligan niyo ba yan? O nilalagyan niyo ng fertilizer? Actually, araw-araw dinidiligan ko yan. Wow. May purpose Kita mo, po ba yan? Meron. Ano po bang purpose niya? Para ma-divert ang attention ng mga tao, mas masaya sila, may bulaklak ako sa... Nature. Kumbaga nature. Yeah. Well, number 1 po, ma'am, question is, gaano po ba kahalaga ang PhilHealth card sa Pilipinas? Mahalaga ang PhilHealth card kasi meron kaming aim, objective para sa ating mga Pilipino na maging universal coverage na ang PhilHealth benefits natin. So, pag ang lahat ng member natin, member ng PhilHealth, lahat na makakakuha ng benepisyo nila sa pagiging hospital. Pag na-confine ng pasyente, halimbawa na-confine ng pasyente sa isang hospital na malaki, Makati Med. Okay, Makati Med. Anong sakit ang gusto mo? Example, pneumonia. Katulad nung kay Ariel, cancer. Pag cancer ho, intensive ho yun. Nasa category B. So, ang makukuha niya for the room and board is, pag nasa Makati Med, 500 a day, 14,000 for the medicines, 10,000 for the laboratories. Iba pa po kapag nag-treatment na siya ng chemotherapy. So, ganun kasosyal ang PhilHealth, ha? Yes, pahirap na sakit, Mas mahal. Pag Jose Reyes po, magkano naman po yung benefits sa PhilHealth? Pag Jose Reyes, same illness ho. Regardless ngayon kapag public man siya or private hospital, basta pareho siyang tertiary hospital, pantay-pantay ang benefit namin. So whether Jose Reyes o Makati Med, kapag pareho ang sakit, oo. pareho rin ang amount, Yes, fixed amount. Yun po gusto namin malaman. Well, pinag-uusapan po natin ang sakit. Yung case naman ni Maverick, paano yun? Nagkaroon siya ng sakit, ginamot siya ni Dr. Garma. Hindi pa ako nagkakaganuan. Si Ariel, marami Yung niyan. mga leakage. Hindi pa ako nakaka-experience sa leakage. Yung ba yung leakage ba? Yung mga ganyan na ginagamot ni Dr. Garma, yung mga sakit sa babae, sakop pa ng PhilHealth? Yes, kasama ng PhilHealth Ayun, yun. Basta kasama pa? naka-confine po ha. Naka-confine. Ako dapat mag-confine. Paano kung check-up na katulad nila rin? Check-up hindi po. Dapat naka-confine. Bayad ka. Hindi, magbabayad po kayo. Ayun.
Ano po ba mga classification ng members ng PhilHealth? Meron tayong 5 klaseng members. Una, yung mga employed. Ito yung mga pumapasok sa opisina, sinisweldohan, fix ho ang kinakalta sa kanila ng PhilHealth. Pangalawa, hindi ho employed, sarili hong may business, sariling nagtatrabaho, voluntary po ang tawag sa kanila. Voluntary? Yes, voluntary na maghuhulog sila. Number 3, ang OFW, bago sila umalis, nagbabayad muna sila ng 1-year contribution. Tapos, ang mga sponsored members na ang nagbabayad po ng sponsorship nila, ang LGU, Local Government Unit. Okay. Tapos, ang mga non-paying members, yan yung mga 60 years old and above. So, ma'am, tanong ko po, gaano po ba karami ang contributions nyo bago kayo maging active yung membership niyo sa PhilHealth? Ang usually na confine na pasyente, kailangan merong 3 months contribution within 6 months. Paano naman po kaya kapag 60 years old na po yung member Tapos natin? nanganak. Tapos nanganak. Tapos nag-start pa lang maging member. Kasi kanina meron po kami na interview na 60 years old at naisip niya na gusto niya magsimula pa lang mag-member. Ba't po kaya tayo nandito ngayon sa PhilHealth? Mag-a-apply kasi ako ng PhilHealth. Ngayon lang kayo mag-apply ng PhilHealth, Lola, after 60 years, first time? Matagal akong hindi nagtrabaho, sir. Ngayon, na-realize ko kailangan ko makasiguro kahit paano. So matagal na kayong hindi nakapagtrabaho. Wala akong asawa, single lang So, ako. Lola, you mean to say, ever since the beginning of your time until today, you've never been kissed? Naku, sir, hindi naman ho yung ibig ko sabihin. Nagkaroon na ako ng asawa ng pero kasi hindi kami kasal, patay na. So nag-asawa kayo pero namatay na. Tapos hindi kayo nagkaroon ng anak. Hindi ho kasi lagi ako nakukunan noon. Okay. So ngayon po, nagtatrabaho kayo dati meron kayong PhilHealth. Ngayon po, nawala na kayo ng trabaho, na-realize nyo, kailangan nyo pa ng PhilHealth. Bakit, Lola? Inatake ba kayo kahapon na something? Hindi naman ho. Hindi naman. Okay. Ganito po, ang pwedeng chance niya, 60 years old po siya. Pag meron po siyang anak, dependent na lang po siya ng anak niya. Paano? Ito po, kaso niya, wala siyang anak. Wala po siyang anak, so mangyayari, kailangan pa rin ho makabuo siya ng 120 contributions. 120 contributions, Yes. meaning 120 months. Yun. Yes. Teka, abot pa ba Dapat yun? babayaran. Baka mapatay na siya bago pa Yun nga ho, kailangan ho talaga meron kaming 120 contributions na natanggap. doon sa 120 member contributions. Para maging qualify siya na non-paying member. Ma'am, alam nyo, malaking tulong po kayo sa ating mga televiewers, sa ating mga kapatid dyan na nanonood tungkol po sa PhilHealth. Maraming salamat po, Doktora. Yes. And I hope, ma'am, Salamat din po. next time we get here, O sana naman magkaroon din ako ng ganyan. It's been a long day, whole day today, my friend. Well, actually, I'm having a bad hair day today, pare. Yes, it's been a full day of service here at Uy, the pare, it's ano na pala? 5:35 and 23 seconds. According to what? My 3 million peso watch. Only. Alam nyo, napakasimple lang po maging member. Unang-una po, pupunta kayo sa any PhilHealth branch o dito po sa Pilipinas. All you have to do is get an application form, fill it up, tapos pipila lang po kayo saglit. At kapag ready na po kayo magbayad, very easy lang po. It's only quarterly, semi-annual, or annual. Yung quarterly, Ariel, 300 pesos lang yun. Okay. Semi-annual, 600. Or yung kung gusto mo may pera kayo annually kagad, isang buong taon, 1,200. It's only 100 pesos a month. At syempre kailangan, pare, activate lang yun pag nakabayad ka na ng 3 months. Yes. Yung distribution mo. Oo. Diba, pare? Pare, ano bang magandang tip natin pag pupunta rito? Well, ako, gusto ko siguro, dahil government agency to, always be early. Diba? Kasi, the early dog gets the early chick. Nakita naman, marami bang nakuha mo cellphone number? Mga chikas natin kanina. And the early bird gets the early worm. Yeah, yung mga kasabihan dyan. Ayun, at syempre, dun po sa mga employed or unemployed, yung sa mga tambay, we'd encourage you tips na kumuha na po kayo, mag-member kayo ng PhilHealth. Dahil hindi po biro kapag wala po kayo niyan. Hindi naman porket wala kayong trabaho, hindi na kayo pwede kumuha nito, di ba? Oo. Pwedeng ang tawag doon? Self-employed o volunteer, Yeah, di ba? yeah. Siyempre, tungkulin ng ating gobyerno, pangalagaan ng kalusugan ng kanyang mamamayan, di ba? Ika nga, health is wealth. Yan, napakalinaw niyan. In Tagalog, ang magtanim ay hindi biro. Ayun. Ayun naman, syempre, kahit na member tayo,
nasa kamay din natin ang susi ng ating kalusugan. Kaya dapat lagi kayo mag-iingat at bawal sakit. Yan, tulad yan. Virus yan. Bawal yan. Bawal sa totoo. Parang allergic ako sa mga dust. Kaya ganun pa mga kaibigan, sana po nag-enjoy po kayo dito sa Totoo TV. Dahil po dito sa Totoo TV, bawal po magkasakit at wala pong script. This has been your host. I'm Maverick Only. At syempre, tandaan niyo yan. Hindi po namin kailangan ng permit. This is Ariel with a capital A. At kami lang po ang sandigan ng tawang katotohanan lamang Dito lang sa Totoo TV! Parang nagbasag ka pa. 3 million. Meron na rin lote sa Loyola. Pare, alam mo, pag ganito mamahalin, naka-insure. I hope so.